Panata 4081. Ang 3 milyong taon ay tila walang hanggan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahaba. Ang mga powerhouse ay gumugugol ng mga epoch sa pag-iisa upang linangin. Tumango si James at sinabing, sige. Maghahanda ako kaagad. Pagkatapos, pupunta ako sa teritoryo ng lahing anghel at mag-iisip ng bibilhin sa auction ng Herb of Reclusion. Aagawin ko ito kung kaya ko huwag mong makuha sa auction. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Ang lahing anghel ay isa sa 10 mahusay na lahi, na ginagawa silang isa sa mga salarin na naging sanhi ng kapahamakan ng human lahi. Kaya naman, hindi maganda ang impresyon ni James sa kanila. Sinabi ni Dempsey, sige. Nagtanong na ako tungkol sa presyo. Kahit na kailangan nating gastusin ang lahat ng ating pondo, kailangan nating matagumpay na makuha ang Herb of Reclusion. Sino ang kailangan mong sumama sa iyo sa auction? Pumunta sige at piliin mo kung sino ang gusto mong samahan. Pinagmasdan ni James ang bulwagan, pinagmamasdan ng lahat ng naroroon. Sa kalaunan, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Dahlia. Tinuro niya ito at sinabing, she'll do. Naituro ko na sa kanya ang isang cultivation method na makakatulong sa pagtago ng kanyang aura bilang tao. Mas ligtas kung samahan niya ako. Tumayo si Dahlia at masiglang sinabi, sige. Hindi kita pababayaan, James. Sinabi ni Dempsey, dapat kang magpahinga ng ilang sandali, James. Bagamat ang Herb of Reclusion ay hindi isang labis na hinahanap na kayamanan, ito ay mahal pa rin. Ang aming sekta ay palaging kulang sa mga mapagkukunan, at kakailanganin namin ng ilang oras upang maghanda. Okay. Tumango si James. Pagkatapos ng maikling talakayan, bumalik si James sa kanyang espiritual na bundok upang magpahinga. Sinundan siya ni Dahlia dahil kailangan nilang pag-usapan ang mga detalye. Matapos maabot ang likod na bundok ng Mount Behemoth, sinimulan ni Dahlia na ipaalam kay James ang tungkol sa Angel Race. Bagamat ang lakas ng Angel Race ay hindi masyadong mataas sa 10 Great Races, medyo malakas ang mga ito para sila ay naging isa sa 10 Great Races. At saka, ang Angel Race ay may pambihirang kapangyarihan. We'll have to be napakaingat habang nasa kanilang teritoryo. Ang layunin namin ay makuha ang Herb of Reclusion, hindi ang makipag-away sa kanila. Pagkatapos naming makuha ang herb, umalis kami kaagad. Nakangiting sabi ni James, don't worry. I know when to stop and hindi kikilos ng walang ingat. Tumango si Dahlia at sinabing, good, the Angel Race has many acmins, from what I know, there are about 5 of them, bilang isa sa 10 great races, they have incredible resources, kaya, mahirap malaman kung ilan pa ang powerhouses. Mayroon silang pinipiling manatiling nakatago. Nagkaroon din si James ng pangkalahatang pag-unawa sa mga lakas ng 10 great race. Sa 10 mahusay na karera, ang mga mas mataas na nireranggo sa lakas ay may mas maraming akmin, samantalang ang mga mas mababa sa ranggo ay may mas kaunti. Ang mga akmin ay nakakatakot na pag-iral. Anumang lahi na may akmin ay magkakaroon ng magandang katayuan sa Greater Realms. Kunin ang Bog Race bilang isang halimbawa, isang akmin ang ipinanganak sa kanilang pamilya, at nagbigay ito sa kanila ng lakas ng loob na salakayin ang Cloud Race. Ipinaliwanag ni Dahlia ang lahat ng detalyado. Nagbahagi siya ng impormasyon tungkol sa mga Angel Races Acmins, kanilang mga sandata, at kanilang supernatural powers. Matapos makinig sa kanya ng ilang sandali, nagkaroon si James ng pangkalahatang pag-unawa sa Angel Race. Upang matagumpay na mabili ang Herb of Reclusion mula sa auction, tinipon ni Dempsey ang lahat ng available na source ng Heaven Eradicating Sect at ibinigay ang mga ito kay James. Nakilala ni Dempsey si James sa bulwagan ng Main Peak at sinabi, hindi kita sasamahan sa pagkakataong ito, James. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanila para sa impormasyon. Matigas na sagot ni James, sige. Sisiguraduhin kung makukuha ko ang Herb of Reclusion. Kahit mabaigo akong bilhin ito, aagawin ko. Pagkatapos, tumingin siya kay Dahlia at sinabing, let's go, Dahlia. Pagkatapos magsalita, humakbang si James sa malayo. Lumitaw siya sa chaos sa labas ng maliit na mundo sa ilang hakbang lamang.
Sumunod naman si Dahlia sa likuran niya. Kabanata 4082. Ang Angel Race ay matatagpuan sa Thaler Realm ng Great Realm. Ang Thaler Realm ay napakalakas at pinamumunuan ng lahing anghel. Pagkaalis nina James at Dahlia sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect, walang tigil silang tumakbo patungo sa Thaler Realm. Nagbalat kayo sila sa halip na gamitin ang kanilang aktwal na hitsura. Binago ni James ang kanyang sarili sa isang katamtamang hitsura na lalaki. Ang kanyang hitsura ay karaniwan, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makihalubilo sa mga pulutong nang hindi nakakakuha ng maraming pansin. Si Dahlia naman ay naging matandang babae na may tungkod. Habang nasa chaos pa, sinabi ni Dahlia, nasa unahan lang natin ang Thaler Realm. Tinuro ni Dahlia ang isang planeta sa di kalayuan. Ang planeta ay napakalayo pa rin at mukhang isang maliit na butil ng liwanag mula sa kasalukuyang lokasyon nito. Sumulong ang dalawa, at dahan-daang lumaki ang liwanag. Mula sa laki ng bola ng pingpong, lumaki ito hanggang sa sukat ng basketball. Sa kalaunan, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng nakasisilaw na mga kalawakan. Lumitaw ang dalawa sa labas ng Thaler Realm. Pinaalalahanan siya ni Dahlia, na nagsasabing, alalahanin ang aming misyon, James. Dumating kami sa Thaler Realm para sa Herb of Reclusion. Anuman ang mangyari, mangyaring iwasang kumilos ng walang ingat. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at nagtanong, bakit? Binigyan ko ba kayo ng impresyon na isa akong impulsive na tao? Hindi, pero gusto ko lang ipaalala sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nasakripisyo dahil sa kanilang galit at pagiging mapusok. Ikaw ang pag-asa ng human race, at ayokong may mangyari sa iyo. Let's go. I know the bound Iris. Pumasok si James sa Thaler Realm Universe. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Thaler Realm Universe. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang nakasisilaw na kalawakan. Halos lahat ng planeta sa kalawakan ay may nakakatakot na Empyrean spiritual energy at isang angkop na lugar upang linangin. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng isang malaking planeta. Ang planeta ay napakalaki at mas malaki kaysa sa ilang mga bituin sa mga pangunahing kalawakan. Itinuro ni Dahlia ang planeta at sinabing, iyon ang pangunahing rehiyon ng Thaler Realm Universe, Thaler Realm. Ito rin ang punong tanggapan ng Angel Race. Ang auction ng Angel Race ay gaganapin sa Thaler Realm. Okay. Bahagyang tumanggo si James. Unti-unting pumasok ang dalawa sa Thaler Realm habang sila ay nag-uusap. Naramdaman kaagad ni James ang masaganang Empyrean spiritual energy. Ito ay ibang-iba sa iba pang Empyrean spiritual energies na naranasan niya sa nakaraan. Ito ay may malakas na enerhiya, na hindi pamilyar sa kanya. Ginamit ni James ang kanyang paraan ng paglilinang at sinubukang sumipsip ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pumasok sa kanyang mga pores at dinalisay upang maging kanyang sariling kapangyarihan. Ang enerhiya dito ay kamanghamanghang. Ito ay napakaangkop para sa mga tao upang linangin, sabi ni James. Ngumiti si Dahlia at sinabing, ang lahi ng tao ay maaaring bumangon sa greater realms at magtanim ng takot sa ibang mga lahi dahil napaka-espesyal tayo at kayang umangkop sa anumang uri ng kapangyarihan. Tanging ang mga nilalang mula sa Angel Race ang maaaring sumipsip at magpino ng enerhiya ng Thaler Realm. Gayunpaman, tayo, mga tao, ay madaling pinuhin ang anumang uri ng kapangyarihan hanggat mayroon tayong tamang paraan ng paglilinang. Maikling paliwanag ni Dahlia. Oh, ganun ba? Kabanata 4083. Nagulat si James dahil hindi niya ito alam. Sa universo na pinanggalingan niya, sinumang may buhay na nilalang ay maaaring linangin ang Empyrean spiritual energy. Ang mga nilalang ng Dark World ay ang tanging exception. Hindi maabsorb ng mga nilalang ng Dark World ang enerhiya mula sa kanilang universo. Samantala, ang mga nabubuhay na nilalang ng kanilang universo ay hindi maaaring pinuhin ang kapangyarihan ng madilim na mundo, dahil magdudulot ito sa kanila ng discomfort at kaagnasan ang kanilang laman. Bumulong si James, hindi ko alam na ang human race ay napakaganda. Ang lahi ng tao ay makapangyarihan at may malaking potensyal. Kaya, mabilis silang umangkop at lumakas sa greater realm sa maikling panahon lamang. Nagdulot ito ng pananakot sa ibang mga lahi. Sa huli, nagpasya silang magkaisa at alisin ang mga tao.
Talagang babangon muli ang human race. Tumingin si James sa napakalaking planeta sa harap niya at sinabing may determinasyon, balang araw sa hinaharap, tayo, mga tao, ay magkakaroon din ng punong tanggapan. Malaya tayong makakagala sa greater realms nang walang takot at buong pagmamalaking ipahayag ang ating lahi. Nakaramdam ng emosyonal si Dahlia sa sinabi ni James at bahagyang nabulunan. Ang bawat isa sa atin ay umaasa para sa parehong bagay. Ang bawat henerasyon ng human race ay nagsumikap na makamit ang karaniwang layuning ito. Naghirap at nagsakripisyo kami sa pag-asang makamit namin ang aming mga pangarap. Inalo siya ni James, na nagsabing, sige, isantabi na natin ang malungkot na paksang ito at magpatuloy. Dahil hindi nakatira si James sa Primordial Realm era, hindi niya naintindihan ang mga pangyayari noon. Hindi rin niya ma-relate ang damdamin ng mga tao na nakaligtas sa Primordial Realm era, ni hindi niya alam kung gaano sila nagdusa sa mga nakaraang taon. Humakbang si James sa Thaler Realm. Ang Mount Spirit ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Angel Race. Malapit sa Mount Spirit ay isang maunlad na lungsod na tinatawag na Ferristed. Diretso sa Ferristed sina James at Dahlia dahil doon gaganapin ang auction. Inihayag na ng Angel Race ang kanilang auction, at maraming powerhouses mula sa buong Greater Realms ang dumating sa Ferristed. Maging ang mga walang matataas na ranggo sa paglilinang ay nakiisa sa kasiyahan. Ang Angel Race ay isa sa 10 Great Races. Dahil nagsasagawa sila ng auction, maglalabas sila ng maraming pambihirang kayamanan. Kahit na kaya nilang bilhin ang mga kayamanan, ang mga nilalang na ito ay masaya na makita lamang sila. Maraming nilalang ang nagtipon-tipon sa labas ng Ferristrad, nakapila sa maayos na paraan upang makapasok sa lungsod. Ang auction na ginanap ng Angel Race ay isang malakihang kaganapan. Ang mga takot na karera na may lihim na motibo ay magdudulot ng gulo sa panahon ng auction, ang Angel Race ay may napakahigpit na seguridad sa labas ng lungsod. Ang bawat isa ay susuriin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nakita ito ni na James at Dahlia, kaya't ang Heaven Eradicating Sect ay naghanda na ng makatwirang pagkakakilanlan para sa kanilang dalawa. Pumila ang dalawa at naghintay ng 300 taon. Makalipas ang 300 taon, sa wakas ay turn na nila na pumasok sa lungsod. Sa kanilang mga pekeng pagkakakilanlan, madali nilang napasok ang Ferristed. Matapos makapasok sa lungsod, nakahanap ng pansamantalang matutuluyan ang dalawa. Ngayong nakarating na sila sa Ferristed, kailangan nilang humanap ng paraan para makakuha ng mga imbitasyon sa auction. Ang isang malaking bilang ng mga nilalang ay dumating upang lumahok sa auction. Sa kasamaang palad, imposibleng mapaunlakan ang lahat. Ang mga walang kilalang background o katayuan ay hindi karapat-dapat na makatanggap ng mga imbitasyon sa auction. Ang Heaven Eradicating Sect ay walang koneksyon para makakuha ng mga imbitasyon, kaya nasa kay James at Dahlia na sila ay imbitahan. Kabanata 4084 sa loob ng lungsod ng Ferristed ay isang espiritual na bundok na tinatawag na Mount Himberlane. Ang Mount Himberlane ay isa sa mga ari-arian ng Angel Race, at inupahan nila ang karamihan sa mga independenteng courtyard sa bundok. Nagrenta rin sina James at Dahlia ng isang independenteng patio sa Mount Himberlane sa loob ng 3 milyong taon hanggang sa matapos ang auction. Sa loob ng courtyard, umupo si James sa isang resting area. Tumabi si Dahlia kay James. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngayong nakarating na tayo sa lungsod kung saan magaganap ang auction, paano tayo papasok? Tao tayo at kaaway ng Angel Race. Hindi tayo kailanman makakakuha ng imbitasyon. Bukod dito, hindi rin makakakuha ng mga imbitasyon ng aming mga pekeng pagkakakilanlan. Napahawak sa baba si James na nag-iisip. Tapos, sabi niya, mayroong 3 milyong taon pa bago ang auction. Huwag kang mag-alala. Makakapag-isip tayo ng isang bagay sa huli. Tinanong ni Dahlia, mayroon ka bang masamang plano? Umiling si James at sinabing, hindi. Tumingin si James sa kanya at sinabing, by the way, dapat kilala mo ang intelligence personnel ng Heaven Eradicating Sect sa Ferristed, di ba? Makipag-ugnayan sa kanila at tingnan kung may anumang paraan para makakuha ng imbitasyon. Sige. Tumango si Dahlia. Pinaalalahanan siya ni James, mag-ingat ka. Alam ko.
Bilang miyembro ng langit, pagpuksa sa sekta, si Dahlia ay palaging maingat habang lumilibot sa Greater Realms. Hindi siya gagawa ng anumang bagay nang walang ingat. Tumalikod si Dahlia at lumabas ng courtyard house. Hinihintay siya ni James. Ang courtyard house kung saan siya matatagpuan ay pag-aari ng Angel Race. Pinuprotektahan ng isang pormasayon ang bawat patio, na pumipigil sa mga divine senses ng mga tagalabas na tumagos sa lugar. Napakahusay ng mga pagsukat ng lihim nito. Sinubukan ni James na madama ang sitwasyon ng mga panlabas na patio, ngunit lahat ng mga ito ay protektado ng mga pormasayon, at hindi niya makita kung anong uri ng mga nilalang ang naninirahan doon. Sa ngayon, walang magawa si James at naghihintay na lamang siya sa bakuran para bumalik si Dahlia na may dalang impormasyon. Umalis si Dahlia upang mangalap ng impormasyon at bumalik pagkaraan ng isang buwan. Pagbalik niya, nagmamadaling nagtanong si James, "How was it? May natuklasan ka ba?" Frustrated na sagot ni Dahlia, "Nakipagkita ako sa ilan sa aming intelligence personnel sa Angel Race, pero wala silang masyadong alam. Alam lang nila na ang mga powerhouse ay karapat-dapat na lumahok sa auction. Sa iyong lakas, tiyak na makakakuha ka ng liham ng imbitasyon. Gayunpaman, tayo ay mga tao. Kung pupunta ka sa Angel Race para humingi ng imbitasyon, baka mapatay ka bago ka pa makalapit sa headquarters nila. Anong gagawin natin ngayon, James?" Nag-aalala si Dahlia. Marahang ikinaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangang magpanik. Mayroon kaming sapat na oras. Mag-isip pa tayo ng iba." "Sige." Tumango si Dahlia. Makakaasa lang si Dahlia kay James para makakuha ng mga imbitasyon sa kanila. Pagkatapos, gumala si James sa Ferristed, naghahanap ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga liham ng paanyaya. 1,000,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nakahanap ng paraan si James para makakuha ng mga imbitasyon sa auction. 1,000,000 taon na ang lumipas, at 2,000,000 taon na lang ang natitira bago ang auction. Bagamat tila maraming oras, hindi naman talaga ito gaano at lilipas sa isang kisap mata. Naging balisa din si James. Sa gabi, nakaupo si James sa damuhan ng bakuran. Ngumunguya siya ng dayami at dismayadong tumingin sa mabituing gabi. Kabanata 4085, James. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Agad siyang bumangon sa damuhan at nagtanong, "Ano yun? May balita ka ba?" Sinabi ni Dahlia, "Ang Prinsesa Leilani mula sa lahing anghel ay magsasagawa ng isang pagtitipon upang salubungin ang mga powerhouse na dumating sa lungsod sa Mount Eden ng Ferristed." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Ano ang kinalaman niyan sa mga imbitasyon ng auction?" Paliwanag ni Dahlia, "Mahilig makipagkaibigan si Leilani sa ibang lahi. Kung magiging kaibigan namin siya, magiging madali para sa kanya na makakuha ng mga imbitasyon para sa amin na may status niya sa Angel Race." Napaisip si James. Ito ang tanging magagamit na opsyon sa ngayon. "Kailangan ko ang bawat detalye tungkol sa kanya," sabi ni James. "Naimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa kanya." Sabi ni Dahlia, "Si Leilani ang prinsesa ng Angel Race at may napaka-impluwensyang katayuan. Ang kanyang ama ay ang Angel Race's Lord. Ayon sa mga alingaw-ngaw, siya ay isang napakalakas na quasi-acmin. Ayon sa sistema ng pagraranggo ng Angel Race, siya ay isang nine-winged angel." Nagsimula siyang magbahagi ng impormasyon tungkol kay Leilani Amani. Matapos malaman ito, nagtanong si James, kailan niya gagawin ang pagtitipon na ito. Mayroon bang anumang mga kinakailangan at paghihigpit? Sumagot si Dahlia, 30,000 taon na ang nakalipas. Walang anumang mga paghihigpit. Hanggat nakabisado mo ang isang natatanging supernatural power, maaari kang magtungo sa Mount Eden. Magdaraos siya ng kompetisyon. Ang kompetisyon ay hindi tungkol sa lakas ng paglilinang ng isang tao ngunit ang pagiging natatangi ng iyong supernatural na kapangyarihan. Kung makakapag-rank ka sa nangungunang 3, magkakaroon ka ng pagkakataong maging kaibigan niya. Kung gayon, madaling humingi ng liham ng imbitasyon. 30,000 taon. Kumunot ang noo ni James. Ang 30,000 taon ay isang mahabang panahon para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, lilipas ito sa isang kisap mata para sa mga powerhouse.
Ito ay hindi isang kompetisyon tungkol sa lakas ng paglilinang, ngunit supernatural powers. Pinagkadalubhasaan ni James ang maraming supernatural powers at secret arts. Marami sa mga ito ay forbidden art. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay supernatural powers na natatangi sa human race. Kung ginamit niya ang mga ito, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa natitirang 30,000 taon, kailangan niyang lumikha ng kakaibang supernatural power upang madaig ang iba pang mga kalahok. Kahit na hindi siya makakuha ng isang magandang ranggo, ang kanyang layunin ay makakamit hanggat maaari niyang makuha ang atensyon ni Leilani. TC. Sige, na-dismiss ka na. Hayaan mo akong pag-isipan ito sandali. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sige. Tumango si Dahlia at tumalikod na para umalis. Ginawa na niya ang lahat para matulungan si James, at ang iba ay nasa kanya na. Humiga si James sa damuhan at tumangala sa mabituing kalangitan. Nagsimula siyang mag-brainstorming ng mga ideya para makuha ang atensyon ni Leilani. Oh, ino! Agad na lumiwanag ang mukha ni James. Bigla niyang naisip ang blossoming, ang forbidden art na ginamit ni Emperor Jabari. Hindi na perpekto ni Emperor Jabari ang blossoming. Gayunpaman, ginawang perpekto ito ni James matapos itong malaman. Bagamat hindi ito kahanga-hanga sa Greater Realms, isa ito sa pinakamagandang supernatural powers. Dahil babae si Leilani, mahilig siya sa magagandang bagay. Kaya, napagpasyahan ni James na maakit niya ang atensyon ni Leilani kung ipapalabas niya si Blossoming sa kompetisyon. Kung hindi, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makakuha ng mga imbitasyon sa auction kung siya ay nabigo. Matapos makabuo ng isang plano, hinintay ni James ang kompetisyon ng may kapayapaan ng isip. Kabanata 4086 na matiyagang naghintay si James sa loob ng 30,000 taon na lumipas. Pagkalipas ng 30,000 taon, binago ni James ang kanyang hitsura sa looban ng bahay. Lumapit siya sa isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit. Inayos ni Dahlia ang buhok niya. Kilala si Leilani Amani sa buong Greater Realms bilang isang magandang babae. Siya ay nagbibigay ng maraming pansin sa hitsura at kilos ng isang tao. Habang nasa bundok Eden ka, kailangan mong bigyang pansin ang iyong pananalita at pagkilos. Habang sinusuklay ni Dahlia ang buhok ni James, may mga bagay itong ipinaalala sa kanya. Sige, tumango si James. Matapos itali ang kanyang buhok, tinapik niya ang kanyang damit, tinitiyak na walang mga kulubot sa kanyang kasuotan. Matapos tulungan si James na maghanda, kumaway siya sa kanya at nakangiting sinabing, "Maghihintay ako ng magandang balita, James. Huwag kang mag-alala. Dapat itong maging maayos." Puno ng kumpiyansa si James. Pagkatapos ay tumalikod si James at umalis patungo sa Mount Eden. Ang Mount Eden ay ang pangunahing rehiyon ng lahing anghel. Nanatili si Leilani sa bundok Eden. Bilang anak ng Panginoon ng lahing anghel, mayroon siyang napakataas na katayuan. Nang dumating si James sa bundok Eden, isang malaking pulutong ang naghihintay sa labas ng pintuang daan ng bundok. Walang ideya si James kung ano ang aktwal na hitsura ng mga nilalang ng angel race, ngunit lahat sila ay nasa anyong tao. Napakaraming tao. Kumunot ang noo ni James. Napakahusay ng katanyagan ni Leilani. Maraming mga nilalang ang dumating upang sumali sa kasiyahan. Samantala, pinayagan na ang ilang prominent at maimpluwensyang tao sa bundok Eden para maghintay. Ang lahat ng naghihintay sa labas ay ang mga walang katayuan. Hindi rin qualified si James na direktang pumasok sa bundok, kaya naghintay siya sa labas ng gate. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na mga upuan sa kalangitan sa itaas ng bundok Eden. Ang bawat upuan ay inihain ng Empyrean berries, at ang kanilang mga halimuyak ay tumagos sa hangin. Isang babae ang nakatayo sa harapan nila. Mukha siyang tao at halos katamtaman ang taas ng isang tao, marahil mga 180 sentimetro. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba at itim ang buhok, at may tiara. Ang tiara ay may mahinang glow at napakapambihira. Siya ay may magandang figure, at ang kanyang mukha ay perpekto. Napansin siya ni James at naramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Nalaman niya kaagad na ang babae ay malamang na ang Angel Race's Princess Leilani. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pumunta sa bundok Eden ngayon.
Tumayo si Leilani at tumingin sa mga powerhouse pati na rin sa mga pangunahing miyembro mula sa iba't ibang lahi sa paligid niya na may matangkad na ngiti. Wala naman talagang purpose para tipunin lahat dito. Gusto ko lang makilala ang iba't ibang powerhouse ng Greater Realms. Gusto ko ring makahanap ng angkop na partner para lumahok sa darating na conference ng Doom Race at makuha ang Chaos Sacred Lotus. Sa sandaling lumabas ang kanyang pahayag, nagsimula ang talakayan sa karamihan. Ang iba't ibang powerhouse ay nasa sabik. Alam ng lahat ang tungkol sa komperensya ng Doom Race. Sa 10 milyong taon, ipanganak ang Chaos Sacred Lotus ng Doom Race. Gusto ng Doom Race na gamitin ang kanilang Chaos Sacred Lotus para gantimpalaan ang powerhouse na nanalo sa conference. Ang layunin ay upang matulungan ang powerhouse ng iba pang mga lahi na makabuo ng higit pang mga akmin. Inanunsyo ng Dooms na ang komperensya ay mangangailangan ng mga kalahok na bumuo ng isang pangkat ng 5. Inilabas nila ang mga kinakailangan sa kalahok ng komperensya ng maaga upang makapaghanda ang lahat. Isa sa mga kinakailangan ay ang mga nilalang lamang sa ilalim ng Akmin rank ang maaaring lumahok dahil ang Chaos Sacred Lotus ay may kaunting epekto sa Akmins. Kumunot ang noo ni James. Isang komperensya ng Dooms. Anong klaseng conference ito? Isip ni James. Binalak ni James na hilingin kay Dahlia na mag-imbestiga pagkatapos niyang bumalik sa Courtyard House. Kabanata 4087 Pagkatapos magsalita ni Leilani, isang nilalang ang humakbang. Isa siyang gwapong binata na mukhang nasa 20s at napakaganda ng pananamit. Ang kanyang hitsura ay madaling maakit ang atensyon ng mga babae. Kumpiyansa niyang sinabi, Prinsesa Leilani, tiyak na magiging isa ako sa iyong mga kasamahan sa koponan. Siya ay isang kababalaghan mula sa Devil Race. Nabalitaan kong napakalakas niya at isang quasi-akmin. Napakaikling panahon ang kinailangan niya upang maabot ang kanyang kasalukuyang ranggo. Huwag kang magpapaloko sa gwapo niyang itsura. Siya ay talagang walang awa, at ang mga nakasakit sa kanya ay nakatagpo ng napakalungkot na pagkamatay. Oo. They heard of Sigmund Leilocon before. Wala siyang magandang reputasyon sa Greater Realms. Maraming mga talakayan ang sumiklab sa karamihan pagkatapos ng pahayag ni Leilocon. Kwalipikado rin akong maging teammate mo, Princess Leilani. Ako rin. Kung kwalipikado ka o hindi, nasa Prinsesa Leilani. Ilang kilalang tao sa VIP seats ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na maging kanyang teammate. Lahat sila ay mula sa mga pangunahing karera, at ang ilan ay mula sa 10 mahusay na karera. Ang mga nilalang na ito ay may makapangyarihang cultivation base at kilala sa buong Greater Realms. Sa sandaling nagsimulang magsalita ang mga nilalang na ito, ang mga nasa paanan ng bundok ay nagsimula na ring mag-usap. Nakatayo rin si James sa gitna nila at nalaman ang mga pagkakakilanlan ng mga bisitang VIP na ito mula sa kanilang mga pag-uusap. Lihim niyang naalala ang lahat ng ito. Ang mga nilalang na ito ay mga powerhouse, na marami sa kanila ay mula sa 10 dakilang lahi. Ang mga nilalang na ito ay mga kaaway ng human race, kaya sila rin ang kanyang mga kalaban. Nakangiting tugon ni Leilani sa kanilang mga sinabi. Ang kanyang napakagandang ngiti ay agad na banihag ng lahat. Walang nagmamadali. Mayroon akong magaspang na ideya ng mga nilalang na gusto ko sa aking koponan. Naghanda ako ng kompetisyon ngayon. Gayunpaman, hindi ko tutukayin ang mga resulta batay sa lakas ng paglilinang. Sa halip, gusto kong makita kung anong uri ng supernatural powers mayroon ang lahat. Bihira akong umalis sa Mount Eden at wala akong masyadong alam tungkol sa supernatural powers ng ibang lahi ng Greater Realm. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito ngayon para mapalago ang aking kaalaman. Mangyaring sorpresahin mo ako. Umalangaw-ngaw ang boses ni Leilani. Oo naman. Wala namang problema. Biglang may sumulpot na nilalang sa arena sa gitna. Ang arena ay inihanda ng maaga at napakalaki. Mayroong isang malakas na porma sayon sa paligid nito, na itinayo ng isang akmin. Dahil ang pinakamataas na ranggo sa gitna ng karamihan ay ang quasi-acme rank, imposibleng masira nila ang formation. Lumitaw ang lalaki sa arena, at isang mapang-akit na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Biglang gumalaw ang lalaki. Naghagis siya ng nakakatakot na supernatural power na bumuo ng space cage. Ang hindi mabilang na sword energies ay lumitaw sa paligid nito at itinulak sa hola,
na agad na nagdulot ng malaking pinsala sa bahagi sa loob ng hola. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay nagdulot ng pagsabog ng palakpakan. Bahagyang ngumiti si Leilani ngunit walang sinabi. Mabilis na sumunod ang iba pagkatapos na ipakita ng unang nilalang ang kanyang supernatural power. Ang mga prodigy mula sa iba't ibang lahi ng Greater Realms ay sunod-sunod na nagpakita ng kanilang nakakatakot na supernatural power. Ang ilan sa kanila ay mga powerhouse na kilala sa Greater Realms. Ilang hindi kilalang nilalang din ang gustong samantalahin ang pagkakataong gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Tahimik na nakamasid si James mula sa paanan ng bundok. Matapos makita ang ilang supernatural powers, sumimangot si James. Napakalakas nila. Gaya ng inaasahan mula sa Greater Realm, lahat ng supernatural powers na ito ay sobrang mapanira. Huminga ng malalim si James. Ang mga powerhouse na nakaupo sa mga VIP na upuan ay nagsalitan sa pagpapakita ng kanilang supernatural powers. Tumagal ito ng halos ilang dekada. Makalipas ang ilang dekada, halos lahat ng nilalang sa VIP seat ay nagsipagpalit na. Tumayo si Leilani at tumingin sa 10,000 nilalang sa paanan ng bundok. Nakangiting tanong niya, mayroon bang sinuman sa paanan ng bundok na gustong ipakita ang kanilang supernatural power? Pagkatapos ng kanyang tanong, agad na natigilan ang mga nilalang sa paanan ng bundok. Hindi nila nadama na kwalipikadong gawin iyon, dahil ipapahiya lang nila ang kanilang sarili. Nagkatinginan ng hindi mabilang na mga nilalang sa paanan ng bundok, ngunit walang nagboluntaryo. Biglang humakbang ang isang lalaking nakasuot ng puting damit at dahan-daang naglakad sa langit. Kabanata 4088 Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay humakbang sa langit at dahan-daang naglakad patungo sa bundok Eden. Si James ang nag-disguise. Seryoso. May nang-ahas talagang umakyat sa arena. Sa pagkakataong iyon, tumawa ng malakas ang isang lalaki sa isa sa mga VIP seat. Naging magalang lang si Prinsesa Leilani. Hindi ako makapaniwalang may nagseryoso. Iniisip ko kung mayroon siyang isang bagay na ipapakita o sinusubukan lamang na makakuha ng ilang atensyon. Sa paghusga mula sa kanyang kasuotan, malamang na inimbestigahan niya si Prinsesa Leilani at dumating upang makuha ang kanyang atensyon. Marami sa mga bisitang VIP ang kinutya kay James. Pati ang mga nilalang sa paanan ng bundok ay pinagtawanan si James. Inakala ng lahat na walang kakayahan si James at sinusubukan lang niyang makuha ang atensyon ni Leilani. Akala nila sinusubukan niyang kumita ng pabor at magkaroon ng koneksyon sa Angel Race. Hindi isinasapuso ni James ang kanilang mga komento. Di nagtagal, nagpakita siya sa arena sa gitna ng bundok Eden. Napatingin si Leilani kay James na nakatayo sa arena. Napangiti siya ng mahina at nagtanong, ang lakas ng loob mong pumasok sa arena. Ano ang iyong pangalan? Sumagot si James, 49. 49. Anong kakaibang pangalan? Ngumiti si Leilani at sinabing, sige. Sige at ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Sige. Tumango si James. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, itinaas ni James ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na sinag mula sa kanyang palad at bumaril kay Leilani. Sa sandaling iyon, nagulat ang mga nilalang sa paanan ng bundok. Inatake lang ba niya si Leilani? Siguradong matapang siya. Tumayo si Leilani, hindi gumagalaw para iwasan ito. May formation sa paligid ng arena, at kahit wala ang formation, hindi siya matatakot kay James. Ang liwanag na sinag ay umabot hanggang sa hangganan ng arena at nabuo sa isang talulot. Paulit-ulit na nagpakawala si James ng ilang liwanag na sinag. Sa bawat pagkakataon, gumamit siya ng ibang path power para mabuo ang talulot. Ang mga talulot ay unti-unting nagtipon upang bumuo ng isang bulaklak. Bago natapos ang bulaklak, nagdulot ito ng kaguluhan sa karamihan. Ay ito ba ay Sacred Blossom? May mga kasanayan ng batang iyon. Ginawa niyang supernatural power ang Sacred Blossom para makuha ang atensyon ni Leilani. Sa pagkakaalam ko, walang nilalang ang may kakayahang makabisado ang lahat ng landas. Mahirap na para sa isa na linangin ang lahat ng 5 dakilang daan, lalo pa ang lahat ng daan na umiiral. Gusto kong makita kung ano ang magagawa niya. Napatingin ang lahat kay James.
Dahan-dahan niyang ginawang perpekto ang bulaklak. Gayunpaman, iniwan niya ang 500 at daan ng karma. Wala ring laman ang gitna ng bulaklak. Ang ganda niyan. Tuwang-tuwang tiningnan ni Leilani ang bulaklak, pinuri siya, napaka-creative mo. Gumamit ka ng iba't ibang path powers para bumuo ng sacred blossom. Nang marinig ang mga papuri ni Leilani, agad na nadismaya ang isang lalaki sa tabi niya. Ito ay walang iba kundi si Sigmund, isang kababalaghan mula sa Devil Races. Pinandilatan ni Sigmund si James, lihim na binabantayan ang kanyang hitsura. Binalak niyang turuan ng leksyon si James pagkatapos ng meeting. Kamangha-manghang. Upang mamaster ang napakaraming paths, dapat ay naglagay siya ng maraming pagsisikap. Nagsumikap siya ng husto para makuha ang atensyon at pabor ni Leilani sa Angel Race. Naiinggit ako sa kanya. Pinupuri pa siya ni Leilani. Tiyak na babangon siya sa hinaharap. Ang mga nilalang sa VIP seats at sa paanan ng bundok ay naiinggit kay James. Nang akala ng lahat ay tapos na, gumalaw na naman si James. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng 500, at pumasok sila sa gitnang rehiyon ng Sacred Blossom bilang mga talulot. Ang mga talulot ng The Five Great Path ay napakasilaw at nakakabighani. Kabanata 4089 na nagulat, napabulala si Leilani, wow. Nakabisado niya ang 500. Paano ito posible? Iyan ay hindi ka panipaniwala. Paano nalinang ng isang tao ang lahat ng 500? Hindi lamang ang mga nilalang sa paanan ng bundok ang nagulat, maging ang mga powerhouse sa VIP. Nagulat ang mga upuan. Ang pagpapakita ni James ng 5 Great Paths ay nagdulot ng kaguluhan. Ang 500 ay napakahimala. Karaniwan para sa mga magsasaka na nakabisado ang isa o dalawa sa kanila. Gayunpaman, ang pag-aaral sa lahat ng 5 ay hindi narinig. Nagulat ang mga manunood, ngunit hindi pa ito tapos. Ipinatawag ni James ang kanyang karma power. Ang kanyang kapangyarihan ay lumipad patungo sa gitna ng Scared Blossom, na bumubuo ng isang talulot. Ang sagradong pamumulaklak ay naging perpekto. Isang kumpletong Sacred Blossom na naglalaman ng lahat ng path na naka-hover sa itaas ng arena. Ang nakasisilaw na bulaklak ay lubhang nakakabighani at maganda. Ito ay mukhang ang pinaka-kahanga-hangang bagay na umiral at maaaring malimpasan ang lahat ng iba pa. Isang hakbang pasulong si Leilani. Nakakita na siya ng Sacred Blossom na natural na nabuo ng langit at lupa noon. Gayunpaman, hindi pa niya nakita o narinig ang isang buhay na nilalang na gumagamit ng iba't ibang path powers upang bumuo ng Sacred Blossom. Ilang powerhouses sa VIP seats ang tumayo at tumitig sa Sacred Blossom. Talaga bang Sacred Blossom iyan? Sino ang batang iyon? Sanay siya sa 500 at pinagkadalubhasaan pa niya ang daan ng karma. Ito ay kamangha-mangha. Umalangaw-ngaw ang samot-saring nagulat na boses sa lugar. Sa sandaling iyon, nakatayo si James sa gitna ng arena at naging atensyon ng lahat. Tumingin si James kay Leilani at sumigaw, isang magandang Sacred Blossom para sa napakarilag na prinsesa. Sana magustuhan mo, Prinsesa Leilani. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Kahanga-hanga. Ipinalakpak ni Leilani ang kanyang mga kamay at pinalakpakan siya. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na natanggap ko. Salamat, 49. Kinikilig ako dito. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Inaprubahan ni Leilani ang kanyang supernatural power. Madaling makakuha ng imbitasyon sa auction ngayon, at maaari pa nga niyang direktang hilingin sa kanya ang Herb of Reclusion. Agad na naramdaman ni James ang iba't ibang masamang tingin sa kanya pagkatapos niyang matanggap ang mga papuri ni Leilani. Gayunpaman, hindi siya inabala ng mga ito. Kahit na ang mga powerhouse na ito ay mula sa mga pangunahing pamilya at background, wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa isang one-on-one na laban. Siya ay hindi matatalo maliban kung ang kanyang kalaban ay isang Acmin. Laban sa mga nasa ilalim ng Acme rank, hindi siya matatalo. Nagtiwala si James. Dahil gusto mo ito, iiwan ko ang Sacred Blossom dito sa loob ng 1,000,000 taon. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Ang Sacred Blossom ay hindi pa natukoy sa macrocosm power.
Ginamit lamang ni James ang ilan sa kanyang path power para mabuo ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging problema para sa kanya na mapanatili ang bulaklak sa loob ng 1,000,000 taon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Sacred Blossom ay napaka-magical. Magagawa niyang katumbas ng lakas ng isang 9-power macrocosm ancestral god ang iba't ibang petals. Ang bawat talulot ng bulaklak ay may parehong lakas at napakalakas. Chapter 4,900 po, ayos lang. Hindi mo kailangang gawin iyon. Nagpatuloy si Leilani, napakaganda ng Sacred Blossoms, pero ilang beses ko na silang nakita. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nakabisado ang Sacred Blossom bilang kanilang signature skill. Gayunpaman, walang nagtatagal magpakailanman. Sapat na masaksihan ko ang gayong kahanga-hanga at kamangha-manghang sandali. Matapos pakinggan ang mga salita ni Leilani, bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay sa hangin. Ang mga talulot ng Sacred Blossom ay dahan-daang nalaglag at isa-isang naglaho sa susunod na sandali. Bahagyang yumuko si James kay Leilani. Pagkatapos, tumalikod siya at dahan-daang bumaba sa paanan ng bundok. Mayroon pa bang iba na gustong ipakita sa amin ang kanilang mga kakayahan? Ibinaling ni Leilani ang kanyang mga mata sa mga taong nagkukumpulan sa paanan ng bundok. Gayunpaman, walang nagtangkang magboluntaryo sa pagkakataong ito matapos makita kung ano ang maaaring gawin ni James. Matapos matiyak na walang ibang mga boluntaryo, inihayag ni Leilani, "Salamat sa inyong lahat na naruroon ngayon. Magsisimula na ang piging. Naghanda kami ng sari-saring pagkain at inumin. Please enjoy yourselves." Pagkatapos, umalis siya sa platform at nawala sa paningin ng lahat. Kasabay nito, narating na ni James ang paanan ng bundok, at aalis na sana siya sa lugar. Naisip ni James, ginawa ko na ang aking bahagi at nakamit ko ang layunin ko na pumunta rito ngayon. Walang saysay na manatili ako para sa kaganapan. Bukod dito, sa katayuan at impluwensya ni Leilani sa Angel Race, sigurado akong magiging madali para sa kanya na mahanap ako kung gusto niya akong makita muli. Nang makalayo na si James sa crowd, ilang chambermaids ng Angel Race ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Paumanhin, Sir 49. Lumingon si James at nakita ang ilang magagandang babae na nakatayo sa harapan niya. Magalang siyang nagtanong, "May problema ba?" Magiliw nang umiti ang isa sa mga babae at nagsabi, "Gusto ka ng prinsesa na anyayahan sa bundok Eden?" Prinsesa Leilani. Curious na tanong ni James. Tumango ang ginang bilang pagsang-ayon at sumenyas kay James. "Pakipunta dito." Dinala ng mga babaeng iyon si James sa isang tahimik, liblib na landas at mas malalim sa kakahuyan. Kalahati. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaki at tahimik na lawa. Napakalinaw ng tubig ng lawa kaya't nakikita pa ni James ang maliliit na paaralan ng mga isda na payapang lumalangoy sa tubig. Isang kaakit-akit na manor ang nakatayo sa gitna ng lawa. "Sir, naghihintay ang prinsesa sa loob ng manor." Ang isa pang babae ay sumenyas patungo sa gusali. Itinuro ni James ang kanyang tingin sa manor. In a flash, nag-teleport siya at nakarating sa labas ng manor. Pagkatapos, pumasok si James sa bahay sa pamamagitan ng nakabukas na pintuan. Kasabay ni Leilani ang pagtugtog ng kanta sa piano sa music room ng manor. Sinundan ni James ang tunog ng musika at kalaunan ay natagpuan niya kung nasaan siya. Lumapit siya sa piano at nakinig ng mabuti. Nang sa wakas ay natapos na si Leilani sa paglalaro, tinitigan ni James ang ginang ng may tunay na paghanga at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Napakagandang piraso iyon. Tumayo si Leilani at ngumiti ng marahan sa kanya. "Nambobola mo ako. Dito, maupo ka." Pagkaupo nilang dalawa ay napansin ni James na nakatitig sa kanya si Leilani ng matinding titig. Umiwas siya ng tingin at nahihiyang nagtanong, may dumi ba sa mukha ko?" Umiling si Leilani. "Hindi. Medyo na-curious lang ako sa'yo at sa background mo. Parang wala pa akong narinig tungkol sa isang tulad mo." Mahinahong sumagot si James, "Higit sa daan-daan at libo-libong buhay na nilalang ang matatagpuan sa Greater Realms. Hindi mo maaaring kilalanin ang bawat isa sa amin. At saka, galing ako sa maliit, ordinaryong mundo. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ako sa Thaler Realm.
Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Leilani. Diretsyong tanong niya, "Go ahead. Ano ang kailangan mo ng tulong ko?" Natigilan sandali si James nang marinig ang sinabi niya. Noong una, pinaplano kong kunin ang atensyon ni Leilani at dahan-dahan siyang kaibiganin bago humingi ng pabor. Sino ang nakakaalam na mabilis siyang mahuli at tatanungin ako tungkol dito kaagad? Napaisip si James. Kabanata 491. Sa totoo lang, may kailangan ako ng tulong mo. Nauutol na sabi ni James. Nakangiting sabi ni Leilani, "Feel free to speak your mind. Hindi na kailangang maging masyadong formal sa paligid ko." "Sige, hahabulin ko," sabi ni James. "Pumunta ako dito sa Thaler Realm dahil nalaman kong magkakaroon ng Herb of Reclusion sa auction. Iniisip ko kung maaari mong ibigay sa akin ang damo bilang regalo." Nakikita ko. Naisip ni Leilani na gagawa si James ng ilang labis na hinihingi. Hindi niya inaasahan na isang Macrocosm Ancestral God Rank Elixir lang ang gusto niya. Tumingin siya kay James at sinabing, "Binibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang iyong kahilingan. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan hanggat ito ay nasa aking kapangyarihan." Umiling si James at sinabing, "I wouldn't dare." "Sige na." Sinabi ni Leilani, "Ipapadala ko ang bagay na hinihingi mo sa iyong tirahan sa loob ng ilang araw." "Salamat." Tumayo si James at ikinulong ang kanyang mga kamao, na nagpapakita ng kanyang pasasalamat. Bahagyang iwinagayway ni Leilani ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, na-dismiss ka na." "Naiintindihan." Tumalikod na si James para umalis. Pagkaalis niya, isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Leilani habang marahang kumatok sa mesa, na nagsasabing, "Nakakatuwa." Nagsumikap siya upang lumikha ng sagradong pamumulaklak para lamang humingi ng halamang gamot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kaakit-akit na chambermaid. "Kamahalan." Binati siya nito. Inutusan siya ni Leilani, "Gusto kong imbestigahan mo ang 49. "Naiintindihan." Tumango ang babae at nagmamadaling umalis. Pagkaalis ni James ay bumalik na siya sa kanyang tinutuluyan. Agad namang lumapit sa kanya si Dahlia at ngumiti, "Alam ko na ang lahat." Ang Sacred Blossom ay lumikha ng gayong sensasyon. "Mula ngayon, ang iyong katanyagan ay laganap sa malayo. Kaya, kumusta ang iyong pagkikita ni Leilani? Ano ang sinabi mo sa kanya?" Maluwag ang ekspresyon ni James habang sinabing, "I stated my demands for a herb of reclusion." Mabilis naman itong sinang-ayunan ni Leilani. Ngayon, isa pang sangkap na lang ang natitira. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Dahlia. "Ay oo." Nang maalala ang isang bagay, nagtanong si James, tungkol saan ang pagtitipon ng Dooms. "The Dooms Gathering." Natigilan si Dahlia. Tumango si James at sinabing, "Nabalitaan ko na magkakaroon ng pagtitipon ng Dooms 10 milyong taon mula ngayon. May narinig ako tungkol sa 5 tao sa isang team at ang mananalo ay makakatanggap ng Chaos Sacred Lotus." Umiling si Dahlia at sinabing, "Hindi ko alam. Hindi ko narinig ang tungkol dito. Siguro ang Dooms ay nagkalat lang ng balita." Sinabi ni James, "Gamitin ang katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect para imbestigahan ang bagay." "Oo naman, syempre." Tumango si Dahlia at nagmamadaling umalis para imbestigahan ang bagay na iyon. Si James naman ay bumalik sa kanyang kwarto. Matapos malutas ang usapin ng Herb of Reclusion, siya ay naging komportable. Ngayong ibibigay sa kanya ni Leilani ang damo bilang regalo, hindi na kailangan ng Heaven Eradicating Sect na gumastos sa mga ganoong gastusin. Lahat ng ginawa niya ay humanap ng paraan para makalusot sa Doom Race. Dahil magkakaroon ng pagtitipon ng Doom sa hinaharap, kailangan niyang makarating sa ilalim nito. The Chaos Sacred Lotus. Ano ang bagay na iyon? Bulong ni James. Maraming buhay na nilalang ang natuwa nang marinig si Leilani na nagsasalita tungkol sa Chaos Sacred Lotus. Ito ay dapat na isang bagay na hindi pangkaraniwang. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong kaguluhan. Humiga si James sa kanyang kama at nagpahinga. Ngayon, wala na siyang ibang dapat gawin kundi maghintay ng matyaga. Kabanata 492. Lumabas si Dahlia para imbestigahan ang bagay na iyon. Ngayong kumalat na ang mensahe ng Doom sa buong Greater Realms, nalaman ito ng ilang nangungunang pamilya at universo.
Ang pag-iimbestiga sa mga bagay na ito gamit ang katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect ay madali lang. Kaya naman, bumalik siya kaagad. Sa isang patio, si James ay nakaupo sa isang rest area, habang si Dahlia ay nakatayo sa kanyang harapan. Kumpleto na ang investigasyon, James, sabi ni Dahlia. Tanong ni James, anong nangyayari? Ipinaliwanag ni Dahlia, ang Chaos Sacred Lotus ay isang pinakamataas na kayamanan ng Doom Race na lubos na nakikinabang sa mga nabubuhay na nilalang sa Quasi-Acme rank. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang mga nabubuhay na nilalang sa Quasi-Acme rank ay tatawid sa Acme rank kapag naubos na nila ang Chaos Sacred Lotus. Nang marinig ito, kumunot ang kilay ni James at nagtanong, kung ganoon, bakit kailangan nating bumuo ng grupo ng 5? Bukod pa rito, bakit ang Dooms ay magdadala ng gayong mahalagang kayamanan sa liwanag at kahit nahahayaan kaming magkaroon ng bahagi nito? Pag-usapan muna natin ang grupo ng 5. Paliwanag ni Dahlia, ayon sa impormasyong nakolekta ko, ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus ay tila napakalaki. Dahil dito, hindi maa-absorb ng isang buhay na nilalang ang lahat ng ito, samantalang ang 5 nilalang ay ganap na makaka-absorb ng kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus nang walang magsasayang. Kung bakit ang Dooms ay sobrang bukas palad bigla. Sinabi nila na ang isang taong gumagaya kay Yori Dalibor, ang dakilang elder ng Dooms, ay nakasakit ng maraming pamilya sa kaliwat kanan. Maging ang Soul Race ay nasaktan, at ang patriarch nito ay personal na nagtungo sa Dooms at humingi ng paliwanag. Dagdag pa, habang ang Chaos Sacred Lotus ay malapit ng mahinog, plano ng Doom Race na dalhin ang Chaos Sacred Lotus sa liwanag at ipatawag ang makapangyarihang mga figure ng Greater Realms doon upang bigyan sila ng paliwanag ng sabay-sabay. Saying that, she glanced at James and grinned, saying, talagang kamag-anak mo ito, hindi ba, James? Dapat ikaw ang nasa likod ng sama ng loob sa pagitan ng Dooms at ng Cloud Race at ng Soul Race. Tama ba ako? Alam ni Dahlia na hinihila ni James ang mga string mula sa anino. Iyon ay dahil si James ang tanging dayuhan na nagal-inang ng Chaos Power sa Greater Realms. Ngumiti ng mahina si James. Pagkatapos, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nagsagawa ako ng labis na haba upang pukawin ang isang salungatan sa pagitan ng Dooms at ng iba pang mga lahi. Kailangan nating idiskaril ang pagtitipon na ito. Hindi namin maaaring payagan ang Soul Race at ang Cloud Race na makipagkasundo sa Dooms. Sa ganoong paraan, ang pag-uudyok ng isa pang labanan ay magiging mas mahirap sa hinaharap. Nagsalubong ang kilay ni James at nag-isip kung paano mapipigilan ang plano ng Dooms. Umiling si Dahlia at sinabing, ito ay magiging lubhang mahirap. Ang Dooms ay isa sa pinakamalakas na karera sa 10 mahusay na karera, at walang maraming karera na maaaring maging pantay sa kanila. Ngayong ipinatawag na ng Dooms ang lahat ng makapangyarihang tao ng Greater Realms sa isang lugar, halos imposibleng madiskeril ang kanilang plano. Ma'am, mapang-asar na tumango si James. Naintindihan niya ito. Ngayon, ang tanging paraan ay ang makalusot sa Dooms at dahan-daang umakyat sa hagdan ng lipunan. Pagkatapos, gagamitin niya ang kanyang awtoridad para mag-udyok ng mga salungatan sa pagitan ng Dooms at ng iba pang lahi. Siya nga pala, nang maalala ang isang bagay, nagtanong si James, maaari bang makuha at pinuhin ng sinumang lahi ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus? Ma'am, tumango si Dahlia at sinabing, iyan ang sinasabi ng mga chismis. Hindi ko alam ang tungkol sa mga detalye dahil ito ay isang mahalagang kayamanan ng Dooms. Bukod sa kanila, walang ibang nakakita sa Chaos Sacred Lotus. Sige, naiintindihan ko na. Na-dismiss ka. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Naiintindihan mo, James. Tumalikod na si Dahlia para umalis. Samantala, nagpatuloy si James sa paghihintay sa kanyang patio para sa pagdating ng Herb of Reclusion. Samantala, ginagamit ni Leilani ang katalinuhan ng Angel Race para imbestigahan ang background ni James. Kabanata 4,093. Gayunpaman, dahil nandito na si James sa Angel Race, lubos siyang naghanda. Ang Heaven Eradicating Sect ay nag-ayos ng lahat. Gaano man ang pagsisiyasat ng Angel Race, walang makakaalam na siya ay isang tao. Sa isang asyenda sa gitna ng isang lawas sa tuktok ng Mount Eden,
si Leilani ay nakasuot ng eleganteng damit at naglalakad sa isang maangin na landas. Sa likod niya ay isang mapang-akit na babae. Inimbestigahan ko ng mabuti ang bagay na ito, kamahalan. 49 nga ay nagmula sa isang maliit at hindi kilalang mundo. Ang mundong ito ay hindi kabilang sa mga ranggo ng Greater Realms. Talagang miyembro siya ng Ape Race. Ayon sa aming katalinuhan, ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas, sa Quasi-Acme rank. Isang pisikal na katawan sa Quasi-Acme rank. Nang marinig ito, natigilan si Leilani. Huminto siya at tumingin sa kanyang chambermaid, nagtanong, sakto ba ang katalinuhan? Oo. Ang mukhang kaakit-akit na babae ay tumango at sinabing, isang miyembro ng ating lahi ang nagtungo sa 49 na mundo at natagpuan ng patriarch ng lahing unggoy, na nagkumpirma ng ating haka-haka. Kawili-wili. Ngumisi si Leilani. By the way, sabi ng babaeng mukhang kaakit-akit, ayon sa investigasyon ko, ang 49 ay hindi ordinaryong tao. Nagising niya ang bloodline ng ninuno ng Ape Race. Dahil dito, napakalakas ng kanyang bloodline power. I see. Na-dismiss ka. Ikan-away ni Leilani ang kanyang kamay. Naiintindihan. Teka, bumalik ka. May iba pa ba? Sabi ni Leilani, alamin kung mayroon pa ring Herb of Reclusion na ibinebenta sa auction. Kung mayroon, ibigay ito sa 49 bilang regalo. Naiintindihan ko, titignan ko ito kaagad. Nang matanggap ang kanyang mga utos, tumalikod ang mukhang kaakit-akit na babae upang umalis. Bago pumunta si James sa Angel Race, nakita na ng Heaven Eradicating Sect ang lahat. Alam nilang si James ay iimbestigahan kung siya ay tumindig. Kaya naman, inayos na nila ang lahat. Nagtagal si James sa kanyang tinutuluyan. Isang miyembro ng Angel Race ang dumating at nagbigay sa kanya ng Herb of Reclusion na kailangan niya. Pagkatapos, hindi nagtagal ang miyembro ng Angel Race at tumalikod na para umalis. Kahanga-hanga ka James. Napakadali mong nakuha ang Herb of Reclusion. Puri ni Dahlia. Pakiramdam ni James ay surreal ang lahat. Nagplano siyang gumawa ng invitation letter para makabili siya ng halamang gamot sa auction. Dahil dito, hindi niya inaasahan na makukuha niya ang kanyang mga kamay sa damo sa pamamagitan lamang ng pagkonekta kay Leilani. Ano ang dapat nating gawin ngayon, James? Tanong ni Dahlia. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni James, ang layunin natin dito ay makuha ang Herb of Reclusion. Ngayong mayroon na tayong halamang gamot, natupad na ang ating misyon. Dapat bumalik na tayo sa headquarters ngayon. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, dapat ay natagpuan na nila ang iba pang halamang gamot. Sige na. Tumango si Dahlia at nagtanong, paano si Leilani? Sabi ni James, I will go bid her farewell. Kahit na may malalim na sama ng loob sa pagitan ng human and the angel race, malaki ang ginawa niya sa akin sa pagkakataong ito. At saka, baka kailangan ko ang tulong niya sa hinaharap. Sige na. Hihintayin kita dito. Bahagyang iwinagayway ni Dahlia ang kanyang kamay. Tumayo si James at umalis sa kanyang tinutuluyan bago tumungo sa Mount Eden kung saan nakatira si Leilani. Binalak niyang bumalik sa Heaven Eradicating Sect pagkatapos magpaalam kay Leilani. Kabanata 4074. Ang Mount Eden ay ang espiritual na bundok kung saan naninirahan si Leilani. Ang espiritual na bundok na ito ay kilalang kilala sa lahing anghel. Sa paanan ng bundok, maraming mga anghel na nagpapatrol. Nang sumulpot si James, napatigil siya. Gusto kong makilala si Prinsesa Leilani, magalang na pakiusap ni James sa halip na gumamit ng karahasan. Napatingin ang kapitan ng mga gwardya kay James, na ang katanyagan ay lumaganap sa malayong lugar sa piging ng kaarawan ni Leilani. Bagaman maraming oras ang lumipas, ang salita ng sagradong pamumulaklak ay nasa mga lansangan pa rin. Maghintay ka. Ire-report ko ang pagdating mo. Dahil alam ng mga gwardya na ito na personal na nakilala ni Leilani si James, agad silang sumugod para ibalita ang pagdating ni James. Hindi nagtagal, bumalik sila. Sumunod ka sa akin. Isang guard ang gumawa ng welcoming gesture. Bahagyang tumango si James at umakyat sa bundok. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa tinutuluyan ni Leilani. Kamahalan, napakaganda mo pa rin gaya ng dati. Sa sandaling nagkita sila, sinimulan ni James na purihin si Leilani.
Nang marinig ang mga salitang ito ng papuri, tumaas ang sulok ng bibig ni Leilani. Sige ngayon, sapat na sa pambabala. Ano ang dahilan ng iyong pagbisita? Nakangiting sabi ni James, hindi ba pwedeng bumisita ako para lang sa pagbisita? Siyempre kaya mo. Napangiti si Leilani. Pinutol ni James ang paghabol at sinabing, sa totoo lang, pumunta ako dito para magpaalam. Paul. Natigilan si Leilani. Ma'am. Tumango si James. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Leilani. Sa lahat ng ito, naisip niya na sinusubukan ni James na akitin ang kanyang atensyon upang bumuo ng isang koponan kasama niya sa pagtitipon ng dooms. Hindi ka sasali sa pagtitipon ng dooms. Nagtatakang tanong niya. Hindi sa ngayon. Umiling si James. Hindi gaanong mahalaga ang lakas ko. Paano ako maglalakas loob na makipagkumpetensya para sa Chaos Sacred Lotus? Sa totoo lang, nabighani si James sa Chaos Sacred Lotus. Gayunpaman, mayroon siyang iba pang mga misyon na dapat gawin. Kinailangan niyang mahanap ang iba pang damo sa lalong madaling panahon at makalusot sa dooms. Tulad ng para sa Chaos Sacred Lotus, gagawa siya ng ilang iba pang paraan upang makuha ito sa hinaharap. I was actually hoping na makakabuo tayo ng team. Bakas sa mukha ni Leilani ang pagkadismaya. Sinisiyasat niya ang background ni James. Si James, na ang pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank, ay nakakatakot. Sa kasaysayan ng Greater Realms, tanging ang human race ng nakaraan ang nakagawa ng mga ganitong gawain. Nagawa ito ng mga tao dahil nagtataglay sila ng kakaibang cultivation system ang Omniscience Path. Samantala, ang pag-abot sa ganoong taas ay magiging lubhang mahirap para sa iba pang mga karera. Gusto niya talagang ipanalo si James sa kanyang panig. Sa ganoong paraan, tiyak na lalabas silang matagumpay sa darating na pagtitipon ng dooms. Tumingin si Leilani kay James at sinabing, mag-iiwan kami ng isang lugar na bukas para sa iyo. Sana makita kita sa pagtitipon ng dooms. Tumango si James at sinabing, you flatter me, Your Highness. Tiyak na sasali ako sa iyong koponan kung pupunta ako sa dooms. Sabi ni James bago siya nagpaalam. Pagkatapos magpaalam kay Leilani, bumalik siya sa kanyang tirahan at umalis sa Thallerel ng Angel Race kasama si Dahlia. Sa sektang nagwawakas ng langit. Ang pagbabalik ni James ay ikinagulat ni Dempsey at ng iba pa. Bakit ang aga mong bumalik, James? Hindi pa nagsisimula ang auction ng Angel Race. Napatingin sa kanya si Dempsey na nagtataka. Kabanata 4,095. Nakangiting sabi ni James, bago magsimula ang auction, nakipagkaibigan ako kay Prinsesa Leilani Amani ng Angel Race at kumuha ng Herb of Reclusion in advance. Kaya nga mas maaga akong bumalik kaysa sa inaasahan. Tumango si Dahlia at isinalaysay ang sunod-sunod na pangyayari. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Dempsey at ang iba pa. Nga pala, may balita ba sa Soul Blues? Tanong ni James. Tumango si Dempsey at sinabing, oo, ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay nagtatanong sa paligid para sa Soul Blue sa buong Greater Realms. Dumating ang impormasyon noong umalis ka. Dahil nasa Thaler Realm ka, hindi ko masabi sa iyo sa tamang oras. Tanong ni James, saan matatagpuan ang Soul Blues? Tumingin si Dempsey kay James at nagtanong, narinig mo na ba ang Desolate Grand Canyon? Umiling si James at sinabing, hindi, may kaugnayan ba ito sa Soul Blues? Ma'am, tumango si Dempsey at sinabing, ang Desolate Grand Canyon ay matatagpuan sa Stone Race, isa sa 10 pinakamalaking mundo sa Greater Realms. Isang matinding labanan ang minsang naganap doon. Gayunpaman, hindi ko alam ang tungkol sa mga detalye ng labanan. Gayunpaman, alam ko na may lumabas sa Desolate Grand Canyon kasama ang ilang Soul Blues hindi pa gaanong katagal. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Dempsey, bagaman ang kalidad ng Soul Blues ay hindi nangunguna, bihira sila. Sa pagkakaalam ko, makikita lang sila sa Desolate Grand Canyon. Sabi ni James, ibig sabihin kailangan kong pumunta sa Desolate Grand Canyon. Tumango si Dempsey at sinabing, ikaw lang ang maaaring pumunta doon sa Heaven Eradicating Sect dahil ang lugar ay nasa loob ng Stone Realm. Delikado tayong pumasok sa lugar na iyon. Sige, pupunta ako. Hindi nag-atubili si James. Ang oras ay tumatakbo para sa kanya.
Kinailangan niyang ipasok ang Dooms bago ang pagtitipon ng Dooms. Ito ay impormasyon tungkol sa Stone Realm at sa Stone Race. Casual na ikinaway ni Dempsey ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang lumipad patungo kay James. Hinawakan ni James ang sinag ng liwanag at pinaandar ang kanyang divine sense. Kaagad, mas marami siyang nalalaman tungkol sa Stone Realm at sa Stone Race. Kailangan kitang bigyan ng babala, James. Ang Desolate Grand Canyon ay hindi isang ordinaryong lugar. Isa itong sinaunang guho na puno ng panganib. Tandaan na magpatuloy ng may pag-iingat. Paalala ni Dempsey kay James. Nakuha ko. Tumango si James at sinabing, nga pala, tulungan mo akong malaman ang higit pa tungkol kay Thea Callahan sa Greater Realms. Pinagsama ni James ang impormasyon tungkol kay Thea sa isang sigil at ibinigay ito kay Dempsey. Kinuha ni Dempsey ang sigil at sinabing, gagawin ko ang lahat para mahanap ang Matrona. Si James naman ay hindi nagtagal sa headquarters ng Heaven Eradicating Sect. Nagmamadali siyang umalis sa lugar at nagtungo sa Stone Race. Mayroong 10 super races sa Greater Realms. Mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina, sila ay ang Doom Race, ang Ursa Race, ang Stone Race, ang Soul Race, ang Angel Race, ang Devil Race, ang Skeleton Race, ang Dragon Race, ang Blood Race, at ang Ghost Race. Ang Ghost Race ay hindi kabilang sa nangungunang 10 sa nakaraan. Bahagya lang silang nakapasok sa ranggo pagkatapos na bumaba ang Cloud Race. Ang Desolate Grand Canyon ay matatagpuan sa Stone Realm, ang teritoryo ng Stone Race. Ang Stone Race ay nasa ikatlong pwesto sa 10 Great Races, at marami silang akmin sa kanila. Sila ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas, at sila ay kabilang sa mga pangunahing salarin na sumire sa human race. Sa Greater Realms, hindi mahalaga ang 10 dakilang lahi o iba pang hindi gaanong mahalaga, lahat sila ay kasabwat sa pagkawasak ng human race. Nagmamadaling tinungo ni James ang Desolate Grand Canyon. Kasabay nito habang siya ay patungo sa canyon, libo-libong skyglow ang bumulwak mula sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon at pumailan lang sa kalangitan. Sa paglusot nila sa mga ulap at sa kalawakan, pinaliwanagan nila ang madilim na kalangitan sa gabi. Ang anomalyang ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang individual ng Stone Race. Kaagad, ipinadala ng Stone Race ang pinakamakapangyarihang mga miyembro nito upang isil ang Desolate Grand Canyon at tumungo sa kailaliman upang matuto ng higit pa tungkol sa sitwasyon. Kabanata 4096. Nagmamadaling binagtas ni James ang chaos. Sa kalaunan, nakarating siya sa Stone Realm, isa sa pinakamalaking mundo sa Greater Realms. Sa pagpasok sa Stone Realm, binago niya ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura. Pagkatapos, tumungo siya sa planeta kung saan matatagpuan ang Desolate Grand Canyon. Sa hindi kilalang nakaraan, nagkaroon ng matinding labanan sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, ito ay sinaunang kasaysayan, at kahit na ang mga sinaunang teksto ng 10 dakilang lahi ay hindi nakapagtala ng anuman tungkol sa labanan. Ang Desolate Grand Canyon ay matatagpuan sa Desolate Galaxy ng Stone Realm. Ang lugar ay nawasak, at ang bilyon-bilyong planeta na umiiral doon ay wala ng lahat ng mga palatandaan ng buhay. Sa sandaling lumapit si James sa Desolate Galaxy, naramdaman niya ang nakamamatay na katahimikan na bumalot sa kanya. Sa ilalim ng impluwensya ng nakamamatay na katahimikan na ito, nanlamig ang kanyang dugo. Ibang bagay ito, ang Desolate Galaxy. Bulong ni James. Tulad ng plano niyang makipagsapalaran sa Planet Desolation at sa Desolate Grand Canyon, nakita niya ang isang grupo ng mga gwardya na nakatayo sa unahan. Kahit na ang mga gwardya ay humanoid sa hugis, sila ay walang laman at dugo. Ang kanilang mga katawan ay binubuo ng isang natatanging rock formation. Kahit na sila ay mukhang matigas, sila ay talagang napakaliksi at matulin. Binagtas nila ang rehiyon at pinrotektahan ang kaligtasan doon. Anong nangyayari? Nagsalubong ang kilay ni James. Ayon sa katalinuhan ng Heaven Eradicating Sect, ang rehiyon na ito ay dapat na walang lahat ng buhay. Iyon ay dahil ang enerhiya dito ay matagal nang naubos at hindi na angkop para sa tirahan ng tao. Tanging ang mga nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Desolate Grand Canyon ang pupunta dito sa isang pakikipagsapalaran,
na naghahanap upang mahanap ang supernatural powers na naiwan ng mga ninuno dito. Bakit may mga bantay ng Stone Race dito? Tsaka ang dami naman nila. Itinago ni James ang sarili sa madilim na espasyo at tinitigan ang hindi mabilang na mga gwardya sa harapan niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang oras, tahimik siyang umatras. Dahil wala siyang alam sa sitwasyon, hindi siya nang ahas na pumasok ng walang ingat at sumalungat sa Stone Race. Malakas ang Stone Race, at wala siyang mapapala sa pag-aaway sa kanila. Umalis si James sa Desolate Galaxy. Masyadong mapanglo ang Desolate Galaxy. Ito ay ganap na wala sa lahat ng buhay. Bukod pa rito, kahit na ang mga kalapit na galaxy ay kulang sa enerhiya ng langit at lupa. Kahit na may mga buhay na nilalang dito, ang kanilang cultivation base ay hindi gaanong mahalaga. Hindi sila magkakaroon ng kakayahang tumawid sa kalawakan at magtungo sa ibang mga kalawakan. Pagkaalis ni James, nakakita siya ng isang makapangyarihang planeta ilang libong galaxy ang layo mula sa Desolate Galaxy. Malakas ang planetang ito, at nagtataglay ito ng nakakatakot na enerhiya ng langit at lupa. Sa planetang ito, mayroong mga quasi-acmin. Kumurap-kurap ang katawan ni James, at nakarating siya sa pinakamataong lungsod sa planeta. Ang mga kalye ay masikip, at mayroong maraming buhay na nilalang sa labas at sa paligid. Bagamat ito ang Stone Realm, hindi lahat ng nandito ay miyembro ng Stone Race. Ang lahing bato ay nangingibabaw lamang sa mundong ito. May iba pang lahi dito sa mundo. Humakbang pasulong si James at pumasok sa lungsod. Pagkatapos, nakakita siya ng buhay na pub at umupo sa sulok malapit sa bintana. Ang isang pub ay kung saan pinaghalo ang lahat ng uri ng mga nilalang. Dahil hindi naman ganoon kalayo ang lugar na ito sa Desolate Galaxy, tiyak na may malalaman ang mga tao rito kung may nangyari doon. Gayunpaman, sa kabila ng pagbisita sa lugar sa loob ng ilang araw, walang nagsalita tungkol sa Desolate Galaxy. Kumunat ang noo ni James bago tumayo para umalis. Dumating ang gabi. Naglakad siya sa mga lansangan. Pumasok ka at magsaya, mister. Tiyak na matutugunan namin ang iyong mga pangangailangan, mister. Ang lugar na ito ay puno ng magagandang babae ng human race. Sa pagdaan niya sa isang gusaling may maliwanag na ilaw, napansin niya ang ilang babaeng nakatayo sa may entrance. Lahat sila ay nakasuot ng masisiwalat na kasuotan at nang-aakit sa mga dumadaan. Nang marinig ang kanilang nakakaakit na boses, bahagyang nag-alinlangan si James bago pumasok. Kabanata 4,977. Nang malapit na siya sa entrance, may mga babaeng napaka-seductive na lumapit sa kanya at hinawakan pa ang braso niya. Naglabas ng aura si James at napaatras ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Nanlamig ang mga babae. Pagkatapos, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Kumakaway siya ng fan sa kanyang mga kamay. Pasok po kayo, mister. Pumasok si James. Masigla ang eksena sa loob. Maraming mesa sa loob. Bawat table ay may isang lalaki na maraming babae sa kanyang tabi. Sa gitna ay isang entablado, kung saan maraming kaakit-akit na kababaihan ang sumasayaw sa mapang-akit na paraan. The moment James entered the venue, he scanned his surroundings. Nang malaman niyang may mga pribadong silid sa itaas, agad siyang pumasok sa isa sa mga silid at umupo. Ilan ang gusto mo, sir? Mayroon ka bang anumang mga kagustuhan? Gusto mo ba ng ilang babae ng fox race o human race? Ginagarantiya ko sa iyo na nasa amin ang lahat ng gusto mo. Isang babaeng sumunod kay James ang humila sa kanyang damit para ipakita ang kanyang makatarungang mga hita. Ano sa tingin mo? Mapang-akit na tanong ng babae. Nandito si James para makakuha ng impormasyon at hindi para manggulo. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng mga tao na nakikihalubilo dito. Marahil ay makukuha nila ang impormasyong kailangan niya. Nang makitang nanatiling tahimik si James, agad na sinabi ng babae, "Huwag kang mag-alala, sir. Puro at walang dungeons ang mga babae dito sa Springwind Pavilion. Dito sila pinalaki simula bata pa." Bahagyang kumaway si James at sinabing, "No need. Kunin mo lang ako ng alak." Pagkasabi niyan, naglabas siya ng Genesis Stone mula sa kanyang space treasure. Ang enerhiya ng Genesis Stone ay dalisay, at naglalaman ito ng perpektong path sa loob.
Oo naman. Nang makita ng babae ang purong Genesis Stone, hindi maitago ng babae ang kanyang kagalakan. Matapos tanggapin ang Genesis Stone, nagmamadali siyang umalis. Maya-maya, inihain na ang alak. Umupo si James sa pribadong silid sa ikalawang palapag at inenjoy ang kanyang inumin. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang stage sa ibaba. Maraming mga glamorous lukang na babae sa stage. Ramdam ni James na lahat sila ay tao. Lahat sila ay napakarilag at napakaganda. Alam din niya na ang Heaven Eradicating Sect ay nag-set up ng intelligence web sa Greater Realms. Samantala, marami sa mga impormante ay mga tao na ang ranggo ay hindi gaanong mahalaga, at marami sa kanila ay mga babaeng katulad nila. Iyon ay dahil nakikipag-ugnayan sila sa lahat ng uri ng tao araw-araw. Kaya naman, nakakuha sila ng karagdagang impormasyon. Pumunta dito si James para tingnan kung may mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Habang ipinaabot niya ang kanyang hiling kay Dempsey, mayroon siyang mga paraan ng pakikipag-usap sa mga impormante na ito. Masigla ito sa ibaba. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang brute ang naglakad patungo sa gitna ng entablado at pasimpleng hinawakan ang kamay ng isang babaeng mukhang kaakit-akit. Nagpumiglas ang babae at sinabing, "Sir, hindi mo ito magagawa." Smack! The moment she said that, sinampal siya ng malakas ng lalaki. Agad siyang bumagsak sa lupa. Namumula ang kanyang pisngi, at umagos ang dugo mula sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, lumitaw ang taong namamahala sa Springwind Pavilion. Siya ay isang kaakit-akit na babae. Habang umiindayog ang balakang niya, tumingin siya sa brute at ngumiti, "Pakiusap, supuin mo ang galit mo, sir. She's just a nobody, kaya patawarin mo siya sa kanyang kabastusan." Paano ito? Aayusin ko ang isang sexing babae ng fox race para lang sa iyo. Kabanata 4078. I-drag mo siya at patayin siya. Ang brute ay maliwanag na hindi nasisiyahan. Ang taong namamahala sa Springwind Pavilion ay nasa isang tali. Bulong niya, "To be honest with you, sir, though she's a low human, she has someone powerful backing her. Kung papatayin mo siya, malalagay ako sa mahirap na posisyon. Baka problemado ka rin dito." Nang marinig ito ng lalaki ay hindi nasiyahan. Siya ay isang general ng lahing bato. Ang Stone Race ay nagpadala ng mga puwersa nito sa Desolate Galaxy. Habang off-duty siya, espesyal siyang pumunta rito para tumingin sa paligid. Noong una, gusto niyang magsaya. Ngayon, wala na siya sa mood na gawin iyon. May makapangyarihang sumusuporta sa kanya. Alam mo ba kung sino ako?" Malamig na sinabi ng lalaki, "Ako ang deputy leader ng taliba ng Stone Race." Sino ang mangangahas na sumalungat sa kagustuhan ng Stone Race sa Stone Realm? Nang marinig ito, nanginginig sa takot ang kinauukulan. Ni siya o ang Springwind Pavilion ay hindi kayang labanan ang Stone Race. Agad siyang nagutos, i-drag si Zandrella Quit-Eerie palabas at patayin siya. Agad namang pumasok ang ilang guard. Samantala, pasimpleng napahiga si Zandrella sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang siya ay nanatiling tahimik. Karaniwan na sa kanyang paligid ang mga ganitong pangyayari, kaya nasanay na siya. Hindi niya naisip na ito na ang kanyang pagkakataon. Naisip niya na magkakaroon siya ng mas magandang buhay sa hinaharap kapag nagustuhan siya ng isang makapangyarihang tao. Gayunpaman, hindi siya nakatakas sa kanyang kapalaran. Kinaladkad siya ng mga gwardya na parang hamak na aso. Sa sandaling iyon, ang ilang mga alon ng puwersa ay nagmula sa pribadong silid sa itaas at pinalipad ang mga gwardya. Bumangga sila sa pader na agad namang bumagsak. Maraming buhay na nilalang sa pasilyo, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita sa harap ng general ng Stone Race. Dahil ito ang Stone Realm, walang nang-ahas na labanan ang Stone Race. Ngayon, gayunpaman, may namagitan. Hindi ba ito katumbas ng kawalang galang sa lahing bato? Marami ang napatingin sa private room na kinaroroonan ni James. Akala ni Zandrella ay mamamatay na siya. Hindi niya inaasahan na may magliligtas sa kanya. Habang nakahiga siya sa lupa na hindi kumikibo, tulala siyang tumingin sa pribadong silid sa itaas. Sino gumawa niyan? Galit na galit ang general. Ang kanyang pangalan ay Kate Stewart, at siya ay miyembro ng Stone Race.
Gayunpaman, hindi siya bahagi ng maharlikang pamilya ng Stone Race at malayo lamang ang kaugnayan niya. Kahit na siya ay mababa ang katayuan sa mga lahing bato, siya ay iginagalang sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang isang miyembro ng Stone Race ay igagalang kahit saan man siya pumunta sa Stone Realm. Galit na galit si Case. Sa lahat ng ito, walang sinuman ang nang-ahas na sumalungat sa kanyang kagustuhan sa labas ng mundo. Gayunpaman, narito ang isang taong nagpahiya sa kanya sa harap ng publiko. How dare siya? Pati ang namamahala sa Springwind Pavilion ay natigilan. Tahimik siyang bamulong sa sarili, sino siya? To think na nakialam siya. Habang umuungal si Case, isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, hinampas niya ang pribadong silid na kinaroroonan ni James. Boom! Agad na nawasak ang pribadong silid. Gayunpaman, ang pagkawasak ay hindi kumalat, dahil ang lugar na ito ay mahusay na protektado ng isang formation. Nabasag ang mga bintana. Dahan-daang tumayo si James at humarap kay Case. Samantala, ang mga buhay na nilalang sa foyer ay nagmamadaling tumayo at umatras sa likuran para panuurin ang palabas. Na-curious sila na makita kung sino ang individual na nang-ahas na makialam at sumalungat sa kagustuhan ng Stone Race. May death wish ka ba, anak? Nagtaas ng kamay si Case at hinampas ang ulo ni James. Siya ay napakalakas sa 8-power macrocosm ancestral god rank. Ang isang galaw mula sa kanya ay maaaring sirain maging ang planeta, pabayaan ang gusaling ito. Kabanata 4099. Gayunpaman, ang kanyang palad ay tila nagyelo sa kinauupuan, na kontrolado ng isang malakas na puwersa. Hindi nais ni James na magdulot ng malaking pagkawasak, kaya't nilusaw na lamang niya ang Case. Kapangyarihan sa kawalan. Ikaw. Natigilan si Case. Sinubukan niyang bawiin ang kamay ngunit wala siyang nagawa. Nanatiling tahimik si James. Tense ang atmosphere. Kumalma kayong dalawa. Ang Springwind Pavilion ay pag-aari ng Flying Feather Sword Master. Nang makitang tensyonado ang kapaligiran, agad na binanggit ng kinauukulan ang may-ari ng lugar na ito. Ang Flying Feather Sword Master ay isang makapangyarihang figure. Kahit na siya ay itinuturing na walang tao sa Stone Realm, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod at planetang ito. Gayunpaman, walang pakialam si Case. Sa kanya, tinawag ng Stone Race ang mga shot sa paligid dito. Wala akong pakialam kung sino ka, anak. Ngunit dahil kinalaban mo ang lahing bato, ikaw ay patay na karne. Sino may sabi? Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang nagmula sa pintuan. Pagkatapos, pumasok ang isang napakagandang babae, at sa likod niya ay Gayunpaman, ang kanyang palad ay tila nagyelo sa kinauupuan, na kontrolado ng isang malakas na puwersa. Hindi nais ni James na magdulot ng malaking pagkawasak, kaya't nilusaw na lamang niya ang Case. Kapangyarihan sa kawalan. Ikaw. Natigilan si Case. Sinubukan niyang bawiin ang kamay ngunit wala siyang nagawa. Nanatiling tahimik si James. Tense ang atmosphere. Kumalma kayong dalawa. Ang Springwind Pavilion ay pag-aari ng Flying Feather Sword Master. Nang makitang tensyonado ang kapaligiran, agad na binanggit ng kinauukulan ang may-ari ng lugar na ito. Ang Flying Feather Sword Master ay isang makapangyarihang figure. Kahit na siya ay itinuturing na walang tao sa Stone Realm, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod at planetang ito. Gayunpaman, walang pakialam si Case. Sa kanya, tinawag ng Stone Race ang mga shot sa paligid dito. Wala akong pakialam kung sino ka, anak. Ngunit dahil kinalaban mo ang lahing bato, ikaw ay patay na karne. Sino may sabi? Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang nagmula sa pintuan. Pagkatapos, pumasok ang isang napakagandang babae, at sa likod niya ay isang grupo ng mga gwardya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Leilani Amani, ang prinsesa ng lahing anghel na nakatagpo ni James sa Thaler Realm. Pumasok si Leilani at pinagmasdan ang paligid. Nang makita si Leilani, agad na tumahimik si Case.
Kahit na bihira siyang umalis sa Stone Realm, narinig niya ang tungkol sa Princess of the Angel Race. Bagamat si Leilani mismo ay nasa quasi-acme rank lamang, ang kanyang ama ay isa sa mga pinakakilalang tao sa Greater Realms. Prinsesa Leilani. Bumuka ang bibig ni Case. Gayunpaman, nagsalita siya ng may matinding kahirapan. Nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Nang makita si Leilani, natigilan si James at tahimik na bumulong, bakit siya nandito? Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang lakas. Habang mahigpit na nilalabanan ni Case ang kapangyarihan ni James, napaatras siya nang iwaksi ni James ang kanyang lakas. Bakit ka nandito? 49. Napatingin si Leilani kay James. Nakangiting sabi ni James, naggala ako sa training. Tiyak na hindi kakaiba para sa akin na mapunta sa Stone Realm. Ikaw naman, kamahalan, bakit ka nandito sa Stone Realm kung ikaw ay dapat na nasa Mount Eden sa Thaler Realm? Hindi sumagot si Leilani sa tanong. Sa halip, tiningnan niya ang foyer at nagtanong, ano ang nangyari dito? Sabi ni James, nasa itaas ako nag-iinuman nang may makita akong gumagawa ng mga maalay. So, nakialam ako. Hindi inaasahan ni Case na magkakilala sina James at Leilani. Nang makita ang titig ni Leilani, agad niyang ipinaliwanag, kamahalan, papatayin ko lang ang isang tao nang siya ay namagitan. Nang marinig ito, sumulyap si Leilani kay James nang may pagtataka, tila naguguluhan kung bakit nakikialam si James para tulungan ang isang tao. Sa mga lahi sa Greater Realms, ang human race ang pinakawalang halaga. Para silang mga daga sa mundong ginagalawan ni James. Alam din ni James kung paano kinikilala ang human race sa Greater Realms. Ipinaliwanag lang niya, lahat ng nabubuhay na nilalang ay pantay-pantay sa aking paningin. Sige, dismiss ka na. Kumaway si Leilani sa mga tao sa paligid. Pagkatapos, tumingin siya kay Case at sinabing, dahil ang 49 ay namagitan, iligtas ang tao. Hindi ka pinapayagang magdulot ng anumang gulo sa tao sa hinaharap. Oo. Nagmamadaling tumanggo si Case. Scram. Malamig na sabi ni Leilani. Hindi naglakas loob na pabulaanan siya ni Case at nagmamadaling tumakas. Nagpasalamat si Zandrella kay James. Kinawayan siya ni James at sinabing, umalis ka na. Pagkatapos, tumingin siya kay Leilani at nagtanong, bakit ka nandito? Kabanata 4,100. Hindi alam ni Leilani kung bakit nandoon si James. Na-curious din si James kung bakit nandoon din siya. Dumaan lang ako nang maramdaman ko ang aura mo. Kaya pumunta ako dito para tingnan. Inilibot ni Leilani ang paligid. Tila hindi kasiya siya sa kapaligiran, ikinakunot niya ang kanyang kilay at sinabing, hindi ito ang lugar para sa pag-uusap. Lumipat tayo sa ibang lugar. Sige. Tumanggo si James. Tumalikod si Leilani at lumabas, habang si James naman ay nakasunod malapit sa likod. Sa isang pribadong kwarto sa isang marangyang hotel, magkatapat na nakaupo sina Leilani at James. Isang mahinang ngiti ang sumili sa mukha ni Leilani nang magtanong siya, narito ka dahil sa Desolate Grand Canyon, hindi ba? Nang marinig iyon, natigilan si James. Ang Desolate Grand Canyon. Sa katunayan, iyon ang kanyang layunin. Gayunpaman, dahil ang Desolate Galaxy ay tinatakan na ng Stone Race, hindi siya makapasok sa lugar. Naguguluhan niyang tanong, wala ako dito para sa Desolate Grand Canyon. Nag-training lang ako dito. Ano ang meron sa Desolate Grand Canyon? Nang makitang nalilito si James, naniwala si Leilani sa kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag niya, hindi ko alam ang tungkol sa mga detalye, ngunit narinig ko na may mga anomalya sa Desolate Grand Canyon hindi pa katagal. Naintriga, nagtanong si James, anong mga anomalya? Sinabi ni Leilani, hindi pa katagal, lumiwanag ang kalangitan sa loob ng Desolate Grand Canyon at umakyat sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa Desolate Galaxy. Bukod doon, mayroong isang napakalakas na puwersa na kumakalat sa buong universo mula sa canyon. Bagamat ang Stone Race ay huminto sa anumang pagpapakalat ng balita, lumabas ang balita ng insidente. Ngayon, maraming lahi ang natuto tungkol dito at nagpadala ng maraming makapangyarihang kababalaghan dito upang siyasatin ang bagay na ito. Nang marinig iyon, natigilan si James. Anong coincidence? Anomalya ang nangyari sa sandaling gusto niyang pumunta sa Desolate Grand Canyon.
Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagtanong siya, ano sa palagay mo ang nasa Desolate Grand Canyon, Your Highness? Umiling si Leilani at sinabing, wala akong ideya. Kung ganoon, may alam ka ba tungkol sa kasaysayan doon? Tanong ni James. Sa kanyang pag-unawa, ang Desolate Grand Canyon ay isang misteryosong lugar. Isang nakakasira ng lupa na labanan ang minsang sumiklab doon sa malayong nakaraan. Gayunpaman, walang mga tala ng labanang iyon sa mga makasaysayang talaan ng lahat ng lahi. Ang Stone Race ay marahil ang tanging lahi na nagtala ng insidente. Kung tutuusin, ito ang kanilang teritoryo. Sa pagsasalita tungkol sa kasaysayan ng Desolate Grand Canyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Leilani. Nang makita ito, alam ni James na malamang na may alam siya. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni Leilani, kaunti lang ang alam ng mundo sa labas tungkol sa kasaysayan ng Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, may ilang mga talaan ng nakaraan ng mga makapangyarihang pamilya. Nakinig ng mabuti si James. Narinig mo na ba ang tungkol sa space race? Tanong ni Leilani. Ma'am. Bahagyang tumanggaw si James.